Iminungkahi sa National Academy of Science and Technology Annual Meeting na alisin na ang mga jeepney sa lansangan. Bukod sa polusyon, wala raw kasing sistema sa pagbaba at pagsakay sa jeepney at maging mga tsuper hirap sa kabuhayan dahil sa sistema ng pagbabay ng boundary. Ang hari ng kalsada tuloy na nga bang gagarahe. Balita hatid ni Bam Alegre. Sabi nga ng isang sikat na kanta, isang jeepney sa hinahanap-hanap sa Maynila. Nabansagan pa nga itong hari ng kalsada. Hindi nga may kakailang mahalaga sa ating kultura ang mga jeepney. Una, dito lang sa atin nakikita tong jeepney at isang maganda simbolo ng ating pagkamalikhain with regards to yung mga mechanical or yung styling, artwork. Mula sa Katagan General Purpose, pinaikli ng mga sundalong Amerikano ang tawag nila sa sasakyang ito sa jeep. At matapos ang digmaan, ilang Pilipino ang nagsimulang i-customize yung kaha at makina ng Willys M38 hanggang sa nalikha na nga ang jeepney. Ilang dekada ring umarangkada ang Saraw Motors sa pagbuo ng mga jeepney. Sa isang taon, 150 hanggang 200 ang nagagawa nila noon. Ngayon, may demand pa rin daw sa mga jeepney pero by order na lang ang ginagawa nila. Gayunman, patuloy nilang iniisipan ng innovation ang nakagawian na nating jeepney. Sa ngayon, we're using bigger engines. Mas kami sa emission ngayon. Very particular kami. Pero hanggang kailan kaya mananatili sa trono ang mga hari ng kalsada? Sa 36th National Academy of Science and Technology Annual Meeting, iminungkahi ni Transportation Sector Advisor Rene Santiago na dapat nang alisin sa mga lansangan ang jeepney. Aniya, higit sa air pollution mula sa mga jeepney, karaniwang wala raw sistema sa pagsakay at pagbaba ang mga sasakyang ito. Madalas din daw overwork ang mga tsuper dahil sa boundary system. Ang mungkahing pagtanggal sa mga hari ng kalsada, umani ng magkakaibang reaksyon. Sanay tayo dito sa diesel eh. Kaya ko po. Bakit, sir? Mahina po yun. Kung saan yung nakakabuti, di siyempre, gano'n na rin yun. Pero ayon sa Department of Transportation and Communication, mas binibigyang prioridad na raw sa mga prangkisa ang mga green technology kasama na ang e-jeep o electric jeepney. Naniniwala ako na laging may room for improvement. Pwede natin pagandahin yung mga jeepney. No? Ang nakikita natin sa kalsada ngayon, madami dyan, matatanda na yung unit. Kaya kakarag-garag na yung iba madaling masira, yung iba hindi kumbinyente o hindi komportable para sa mga mananakay. So laging meron pwedeng i-improve sa ating mga jeep. No? May mga bago ngayon, yung mga e-jeepney na tinatawag, electric powered yung mga sasakyan na ito. Mas bago yung mga modelo, mas bago yung unit. Isang halimbawa ng e-jeep na malapit ng pumasada sa lansangan, ang Comet. May prangkisa na ito at sa halip na iabot ang bayad sa driver, gagamit ito ng electronic car ticket. Dahil dekuryente ang sasakyan, tahimik ang makina at walang usok na ibinubuga. Nakikipagtulungan din ang Comet sa ilang grupo ng mga jeepney driver and operator para mas madali silang makapundar ng electric technology. Ito rin ang inaasam ng Pasang Mazda. Magkaroon tayo ng modernization. Itong mga hybrid, electric at ang environment natin, makatulong tayo sa pag-ayos ng ating environment. Bam Alegre, GMA News.